Bagong lahat, luma muna. Ngayon 2024 season, meron kasing binagong rule. Actually, amendment ang ginamit na term ng NBA. Ina-update lang nila yung rule dahil dito kay Kevin Durant. Ito ay para sa kanyang move na rip through. Ito yung isuswing niya yung kamay niya para tumama sa defender at makakuha ng foul or free throws. Hindi naman siya ganun ka big deal ngayon pero maapektuhan kasi noon ng tawagan dahil dati pa namang ginagawa yan at kinopya rin ng ibang players si Kevin Durant. Si KD din maraming paraan para makascore. Noong 2022 season, si KD 3 beses siyang nakascore ng 50 or more points versus Hawks, Knicks at Detroit. Sa buong karir ni KD, 10 times siyang umiscore ng 50 or more points. Mismatch nightmare kung tawagin si Kevin Durant dahil pang sentro yung height niya, pang guard yung galawan. Kaya yung mga sumunod sa kanya na halos katulad yung style, unicorn na ang tawag at yung mas matindi pa kay KD, alien na. Sabi nga ni Devin Booker, nung kakapasok pa lang niya sa NBA, mahirap no nang umiscore ng 70 points. Ngayon, parang simple na lang sa mga players. Sa scope kasi ng almost 2 season, 4 na players na nakascore ng 70 points. Si Embiid, Donovan Mitchell, Damian Lillard at si Luka. Si Booker, yung una dun. 2017 season na pang-5 siya. Siya ang youngest player na nakascore ng 60 or 70 points. Meron 21 times na umiscore ng 60 or more points na hindi kasama dito yung 70 points pa. Ito, mula nang mag-retire si Kobe ng 2016. Si Kevin Durant nasa number 9 ng all-time list pagdating sa points. 279 points na lang ang kailangan ni KD para malagpasan naman niya sa number 8 sa all-time list itong si Shaquille O'Neal. Mas mababa rin ang numbers of games ni KD kapag nagawa niya yung scoring na yon. Sa top 10 din na listahan ng points, tanging si Kareem, Dirk at si Kevin Durant yung player na hindi nakascore ng 60 points sa regular season. Ang sinabi kasi ni KD, ayaw niyang umiscore ng 60 points. Una kasing sinabi ni Kevin Durant yun noong 2022 after ng kanyang career high na 55 points versus Atlanta Hawks. Ito ay sa podcast ni JJ Redick. Ang binanggit kasi doon ni KD, lagi kasi siyang babantayan kada play kapag nagkaroon siya ng open look at laging gagawa ng adjustment yung kabilang team. Mas titindi ang bantay sa kanya at kailangan din niya mag-adjust kada play. Sinabi rin ni KD na hindi niya magagawang makascore ng 60 points kung laging dalawa yung nakabantay sa kanya. Based din dito kay Kevin Durant, bago siya makascore ng 60 points, kailangan niya ng at least 15 free throws or kaya ilang 3-point shot. Nung time na sinagot to ni Kevin Durant, mostly 60 points pa nagagawa no ng mga players nung 2022 season until pumasok yung 2023 hanggang 2024 na mas dumami yung nakascore ng 60 points at 70 points. After naman makascore ni Devin Booker ng 62 points at si Luka naman 70 points kasama din doon si Joel Embiid, tinanong ulit si KD kung may pagkakataon ba siyang makascore pa rin ng 60 points bago mag-retire. Ang respond kasi doon ni KD, kailangan nila maglaro ng team game. Okay lang sa kanya na hindi na makascore ng 60 points at baka hindi rin naman talaga niya magawa ang ganong stats. Ang Suns, mostly ng score nila nang gagaling sa mid-range dahil kay Booker at kay Kevin Durant. Ang players ng Suns na mataas ang 3-point attempts or kaya 3-point field goal made ay si Grayson Allen, Eric Gordon, KD at si Booker. Si Allen mayroong 48%, si Kevin Durant 42%. At least 2 3-point shot ang nagagawa nila kada game. Nag-agree kasi yung ibang analyst tungkol sa sinabi ni Kevin Durant pagdating sa free throws at 3-point area para maka 60 points. Ito kasi yung kasama sa top 6 ng kada conference na hindi mataas yung kanilang 3-point attempts or kaya nasa baba sila ng ranking. Yung Minnesota, Sixers, Suns at Nuggets. Mostly pa yung mga tira ni Kevin Durant sa 3-point area, open look yun. Kapag walang masyadong magandang pwesto, lilipat naman siya sa mid-range. Ang percentage niya doon 44 to 55% ngayong season. Sa sinabi ni KD na kailangan niya na mas maraming 3-point shot or free throws para sa 60 points, 4 na beses umiscore si KD ngayong taon ng 40 hanggang 43 points. Ang average nun, 3 out of 7 mula sa 3-point area. Meron din siyang 6 free throws per game. Nag-a-average din si KD sa 4 na games na yon ng 28 attempts. 55% pa siya sa field. 15 shot ang naipapasok niya. Yung isa pa doon, kasama din niya si Devin Booker na isang scorer. So sinabi din ni Kevin Durant na team play ang kailangan nilang gawin dahil nga kung dalawa magbabantay sa kanya or ido-double team siya, merong isang player doon na ma-open at magandang pagkakataon yun para makascore.